Magandang araw mga kaibigan. Ito po, breaking news. Ang Palasyo, Malacanang, pinatumba na rin si Sasasut pagkatapos tumbahin si Maharlika. Okay? Hindi yung literal na yung tawa, yung Facebook page. December 31, na take down Maharlika Facebook page. Ngayon, sabi ni Kaloy Roy, na take down na rin si Sasasut. So, ito, i-advertise ko muna. Nag-create ako ng bagong channel sa YouTube. The General's Viewpoint. Ang link ng ating bagong channel nakalagay sa description box. In kaso na ipagurgur din ni Smags ang ating YouTube channel na ito, The General's Opinion, di tuloy-tuloy ang ating balitaktakan sa ating backup channel, The General's Viewpoint. Okay, pakinggan natin sandali si Kabayan Kaloy Roy, bagong lipunan. Umaga Pilipinas, and magandang umaga mga kaloyalistas sa bayan. Kumusta kayo mga kaloys? Ito po ay isang breaking news ay yung page, okay, Facebook pages ni Sasasut po ay pinatumba na po. Okay? May kinalaman kaya dito si Liza or yung US government, mga kaloys, kasi alam natin ang Facebook po ay US company po mga kaloys. Okay? Kumbaga yung may-ari nun ay isang Amerikano, si Mark Zuckerberg. So sila po talaga yung may control nun. Right? So may kinalaman kaya dito yung US government or yung Philippine government? Bakit biglaan na lang diba, tinanggal ang page ni SAS pagkatapos matanggal yung page ni Maharlika, okay? At yung page din ni Banatbay. Right? Sabi ni SAS na ako daw ang dahilan kung bakit natanggal yung page ni Banatbay. Come on. Alam naman natin na wala akong kakayahan magpatumba ng page. Wala naman akong trolls. Diba? Wala na, yung page ko nga na bagong lipunan, diba? Bagong lipunan 3.0 na nga, diba? Itong page ko, diba? Kasi nga, ilang beses na akong tinanggal ng Facebook na walang dahilan. Even yung mga nag-share ng aking post sa bagong lipunan, that time ay pati po nawala. 2 weeks before the election po, okay, nawala. Gano'n na lang kabilis. Kaya nagulat nga yung mga nag-share, diba? Na mga hindi naman trolls talaga, mga followers, nag-share, ay natanggal din. Even yung mga nag-share kay Miss Maharlika, yung page na Maharlika ay natanggal na rin. Anong ibig sabihin nito? Diba? Kung kayo po ay concern, okay, na proteksyonan ang karapatan ng tao na mag-express, diba? Ay dapat yung nasa gobyerno mga kolis ay magiging alam na rin na paglaban nila yung yung karapatan na yun. Pwede nilang diba, tawagin yung Facebook, diba? Na kung ganyan man lang nyo, diba, na tanggalan nyo ng boses ang bawat Pilipino, ay wag na kayong mag-operate sa Pilipinas. At that would be an advantage to us. Why? Diba mga kaloys? Ibig sabihin nun, ang administration ay protection lang talaga ang karapatan natin mag-express. Whether maging kritiko ka man or ano ka man, maging insemada vloggers na puro-puri. Diba? Ang sa atin lang po ay nasa tao na po yun, yung nakikinig sa atin kung maniniwala sila or hindi. Diba? Pero kung sasang-ayon naman ang karamihan, ibig sabihin nun, talaga, matitretan talaga yung administration. Kasi sumang-ayon sa yung opinion mo. Pareho kayo na nararamdaman about the government, about the administration, kung ano nangyayari ngayon. Diba yun yung ayaw ng budol administration na sumapi doon sa mga kritiko. Kasi nanganganib sila. Even yung mga men in uniform, diba may isang nga tayong vlogger na si Retired General Macanas, diba, na sumasang-ayon sa ating mga pananaw. Diba? At nagsabi na rin siya na may isa dong colonel na may hawak ng pulburon video. Mga kaloys, hindi kayo natatakot na itong budol administration, napaka-ilang na ang kanilang Okay. Salamat Kaloy Roy, Kabayan. Nabanggit mo ang pangalan ko. Hindi lang nag-iisang kernel ang may hawak. Marami sila. Kasi alam mo yan, magmimista, mga PME graduate to. Pag ako yung unang nakapanood, ay isi-share ko doon sa aking mista yung kaparehas ko ng conviction. Mista, halika. Ito, panoorin mo.
Grabe! O, tawagin ni Sam Mista. Panood! Marami na pong nakapanood yung video na yan. It's just a matter of time bago ipalabas kung sino man ang magpalabas. Okay. So, sinong may kagagawa nun? Sunod-sunod eh. Maharlika, Sasasot, at ngayon ko lang nalaman na pati si Banat Bay. Di ba? Nabanggit yan ni Maharlika, vlog niya, kailan mo yun? 3 weeks ago? 1 month ago na Oplan ipapatumba. Papatumba ng Malacanang ang mga kritiko nila. So, ang binanggit ni Maharlika, number 1, siya. Hey, number 1 si Maharlika, pangalawa si Banat Bay, pangatlo si Coach Oli, pang-apat ako na binanggit, General's Opinion, Sasasot, Bagong Lipunan, Princess Maui. Okay, 7 kaming binanggit ni Maharlika. So 3 down. Maharlika, Banat Bay, and Sasasot. So sinong isusunod? Okay, ako hindi nila ako matutumba sa Facebook. Dahil mayroon man akong Facebook account, hindi na ako nagpo-post doon. Noon pa, last year na before election, nabantayan ko na there is something wrong sa Facebook. Sabi ko, ayoko na. So, dito na lang ako sa YouTube. Mabuti sa YouTube, matatag ito. Hindi nila kaya ang US company ang Facebook, ano? So, ang Philippine government nakipag-tie up na sa US, nakipag-alyansa na laban sa China. So palagay ko nasa ano na yan. Nasa mabubuting usapan na lang yan. Ganyan sa yung interest ng bawat nation. Pag both countries interest nila, sige, okay, kami na bala. Yun. Ang YouTube. 'Di ba US company rin, hindi ko alam. I think US din. Bakit hindi nila kaya ang YouTube? Dahil matigas ang YouTube eh. Napaka-stricto ang YouTube. Kailang very fair. Bago ka i-take down, dapat may 3 strike. And then bawat strike, merong time of reasoning, period of reasoning. Baka pwede pang mahilot-hilot. Ganon. So yun, yung YouTube channel ko last year, bago nila tinik down, binigyan ako ng enough time to reason out, kontakin yung mga nag-report sa akin, kausapin, baka pwede nilang bawiin yung report nila sa akin, ganun. Alam, pinabayan ko na lang, hindi na ako nag-reach out sa mga nagpa-report sa akin. Sabi ko, mag-start ako ng panibagong channel. Ito ngayon, channel natin. So, salamat sa mga nag-subscribe mga more than 2,000 na ang nakasubscribe in just more than 1 day. So, ito, labanan na talaga. Silent martial law ang ginagawa ng Malacanang. Patatahimikin ang mga kritiko, but they are totally wrong. Again, mapakanta na naman ako, pasensya na kayo. Basta ganito ako, pag nalulungkot or na-inspire, kumakanta Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang dimagnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya. Darating din ang panahon, mga kaibigan, makakalaya tayo dito sa martial law government na ito. Panahon ni PRRD, maalala ko. Kahit anong batikos ng mainstream media against kay Tatay Digong, wala lang, kibit-balikan lang.
Very sport. Si Tatay Digong, hindi siya balat sibuyas. Wala. Sabi pa nga niya kay Sas Sasot, Sas, you can criticize me anytime. Yun ang tatak ng strong leader. Yung you're able to take in criticism. Ako, mas gusto ko pa yung criticize ako dahil, ganyan pala ako. Sorry. I'll do my best na ma-improve ako, ha? Ganun. Itong ating administration ngayon. Ayaw pa criticize. Nako. Hindi nila naintindihan ang democracy. Part of democracy ito, itong malayang pagpapahayag. Ngayon, tinutumba ang mga lalo silang mga obob o tanjei sila. Short-sighted itong administrasyong ito. Ini-underestimate nila ang power ng mga tao na magpahayag. At salamat dahil itong ginagawa ko na nagbo-voice out, nagiging boses ako ng taong bayan, criticize ang maling ginagawa ng administration. Nako, ang bilis dumami ang aking subscribers. Bago lang ako naka 100,000 subscribers noong December 31 ng hapon. Ngayon, 102,000 na, ang bilis. Bakit? Ibig sabihin, ang mga tao ganahan yung ganitong content ko na nagsasalita, lumalaban. Ulitin ko, yung manifesto pala, laban sa kuting na ito, yung hindi pa nakapirma, ilagay ko yung link. Marami pa rin hindi nakapirma, yung mga senior citizen na hindi marunong saan, yung description box. Hindi na alam. So, yung hindi nakakaalam ng description box, magpaturo kayo sa nakakaalam. Mahirap kong i-describe dito. Kasi nung una, hindi ko rin alam kung ano yung description box hanggang tinuruan ako. Lagay ko sa description box yung manifesto, laban kay Kuting, pirma kayo. Libo-libo na, siguro, hindi ko na na-monitor, basta ang bilis. Dumami ang pumirma. Mayroong lalabas dyan na, are you willing to donate 440 pesos? I-disregard lang yun. Option na yun ng pumirma kung magbigay ka o hindi. Hindi ako nagbigay. Kaya may mga nagko-comment na, ano ba yan? Ba't humihingi ng pera? Yun ang hanap buhay ng change.org. Siya ang nagpapakalat. Okay? Kanya-kanya naman yan. So, dahil ipinapakalat niya, at least meron din siyang konting kita. Yung gusto na magbigay. Hindi naman siya namimili. Kaya nung una kong nakita yon, nagreklamo ako kay Sir Dado, Sir, bakit may ganito? I-disregard lang kung ayaw mo. So, i-disregard ko. Hindi ako nagbigay. Kaya lang, nakapirma na ako. Okay? So, manifesto para matanggal yung nasa pwesto ngayon sa Malacanang. And don't worry, Sasasot, Banatbay, Marlica, madali mag-create na another platform. Huwag na kayong mag-open sa Facebook. Dito na lang tayo sa YouTube, Twitter, TikTok, ang dami. Never mind Facebook. Dahil ang Facebook hindi na talaga maasahan.